Pagdating sa bayan, sandaling tumigil ang magkapatid para magpahinga. Kadalasan mga ilang hinto kayo, ilang pahinga? Minsan po 5. 5. Mabalik lang yung lakas. Opo, pag ginaul kayo pagod. Paano pag ganito nga, mainit, sobrang init, panahon ng tag-init? Papahinga po kami ng matagal. Muling sumabak ang magkapatid sa pagbubuhat. Ramdaman ng hingal at pagod. Maigat at tinawid na magkapatid ang tulay. Isang maling hakbang kasi, pwede silang mahulog sa malalim na dam. Maya-maya pa, tila hindi na naman kinaya ng magkapatid ang pagod. Kaya tumigil sila nang makita ang ilog para magtampisaw sa gitna ng mainit na panahon. Panandali ang kinalimutan ng trabaho at naging musmus muli ang magkapatid. Pero maggagabi na at kailangan ng maibenta ang bagong hango nilang kalakal. Para kay Rayalyn, ang pagkakawa ang kanyang paraan para makatulong sa pamilya. May mga pagkakataon daw kasi na hindi sila nakakakain ng sapat sa isang araw. Parang hirap yata matulog na buto. Naiyak po kasi po, nadamay po kasi pamilya ko kasi sila rin po nagugutuman din. Pag ganun na yung nararamdaman mo, anong sinasabi mo sa mga kapatid mo? Sasabi ko po sana mag-aral sila mabuti para po makatulong sila sa pamilya namin. Napagod din po ako minsan pero di pa po ako sumusuko. Ginagawa yun para po makapagtapos sa pag-aaral ko. Sa 6 na magkakapatid, wala pang nakapagtatapos sa pag-aaral. Pero si Rayalyn, pilit na ginagapang ang pagpapatuloy sa eskwela. Kailangan ko rin po magtrabaho. Gusto ko na umangat po kami dito sa hirap po. Si Ipiw, huminto sa pag-aaral ngayong taon. Grade 7 na sana siya ngayon. Pero dahil 2 beses siyang natigil sa pag-aaral, inabutan na siya ng nakababatang kapatid na si Rayalyn sa grade 5. Kasi po tumigil pa ako nitong 2024. Para naman sa kanilang ama, nalulungkot siya sa tuwing nakikitang nagtatrabaho ang mga anak. Pero wala raw silang kakainin kung hindi tutulong sina Ipiw. Lalo na't may edad at hirap na rin daw siyang umakyat baba ng bundok, habang may sakit naman sa baga ang kanyang asawa. Bilang ama, tayo pareho tayong magulang. Parang ang bigat nun, makita mo yung mga anak mong nahihirapan para lang makatulong sa pamilya. Di po ba? Hindi naman mga sabi mo, tuwang-tuwa ako dahil nakatulong sila. Pero ang naramdaman ko, ang bigat nilang binabuhat, parang naramdam ko yan. Sobrang hirap ko dito. Kahit pagod ka, magtrabaho pa rin. No, ng pamaraan, parang mayroon lang kami nga. Hindi kami sobrahan sa gutom. Sino kaya hindi malungkot? Lahat siguro maramdaman kahit sino ng mga magulang. Pero sabi niya, wala namang gawa. Gusto ko makatulong ako. Pero salamatan ko man sa kanya dahil nakatulong. Pero ang pag-aaral na, nakalimutan. Pagdating sa kanilang lugar, isang buyer na ang nag-aabang sa ibinabang saging nina Ipiw at Rayalyn. Bagong dating? Bago lang yan. Magkano tayo ito tayo? Ano?
Hindi naman ako may naging. 400 piso ang ibinayad kay Mang Rihiyo para sa isang sako ng 20 kilo ng saging. Ito ka pa, sa'yo. Ito sa'yo ha. Yan. Kano kinita niyo? 50 po. 50 po kami. Parang hindi. Masaya mo kayo? Opo. Ano gagawin mo sa 50? Bibigyan ng pagkain. Babaon ko bukas. Bibigay ko po